العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب ما يجوز النسخ به وما لا يجوز. Bab mga bagay na pwedeng ipangnasakh siya na bagay. Wa ma la yajuz ay wa ma la yajuzu an-naskhu bihi. Ito yung mga dalil o kaya salita ng Allah o kaya salita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na pwedeng ipangnasakh. Sabi niya, wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. At pwedeng inasakh ang Quran sa Quran. Baba pwedeng inasakh ang Quran sa Quran. Mga yung dating ayat, yung naunang ayat, na inanasakh ng panibagong ayat. Liqaulihi ta'ala, ang dalil niya dahil sa sabi na salita ng Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ano man ang inasakh namin min ayatin na isang ayat man min zaida sa maf'ul. No, aw nunsiha o di kaya ay nunsiha. Yung nunsiha na tingnan nyo na lang sa tafsir na hindi namin ikinalimutan ito. Labanan kinalimutan. Na'ti bi khairin minha, hindi yun nunsiha na kinalimutan na. Dadalhin namin yung mas mainam, mas mabuti minha o misliha o di kaya katulad niya. Dito sa khairin minha na may mga ikhtilaf pa dyan. Itong khairin minha na hindi ito nisbat sa khairiyah, bagamat nisbat sa afdaliyah. O kaya itong khairin minha na nisbat ito sa pamanataalok niya sa mga mukallaf. Depende sa pagkakataalok niya sa mga mukallaf. Pamana mas mabuti para doon sa halimbawa para sa mukallaf, ano yan, mas makabuti na yung pinag-aralan natin halimbawa na yung pagnasakh na dati ng mabigat ngayon na pinagaan. Halimbawa ng mabigat na dati na 1 taon yung edad ng balo na babae, so naging 4 na buwan na lang. Ito na pinagaan yan. Yun ang pinakamas mainam. Kasi ang Allah siya ang nakakaalam sa kakayahan ng tao. So yan, ay ayat sa ayat. Maraming halimbawa dyan na tinalakay ng mga ulama natin. Yung pagnasakh ng Quran to Quran. Wakadhalika, at ganun din ay wakal kitab bil kitab o kaya wakanaskil kitab bil kitab na naskhus sunnah bis sunnah, hadis to hadis. Hadis to hadis, katulad yung hadis na al-ma'u min al-ma', ang pagligo ay wajib nang dahil sa paglabas ng mani, na yun ay hadis na mansukh. At ang nagnasakh sa kanya ay yung hadis na tawag dito, idha iltaqal khitanan faqad wajaba al-ghusl. Pag nagtagpo yung dalawang pinutuli, wajib maligo. Yani may lumabas man o walang lumabas. Kama yajuzu naskhul kitab bil kitab, tulad ng pagkakapwede. Tulad ng pwede ng inasakh ang Quran ang Quran. Wal ahadu bil ahad ay wa naskhul ahadi bil ahad. At yung hadis ahad, na kabaligtaran ng hadis mutawatir. Ang hadis ahad ay ito yung mga hadis na sunni o bama. Dito nagkakaroon ng hadis na sahih, hadis na hasan, yung mga hadis ahad. Wal mutawatiri bil mutawatir, at mutawatir sa kapwa niya mutawatir. Ito yung hadis mutawatir. Ito yung upama na marami ang nagriwayat sa hadis na ito. Ito na hindi na ito pwedeng tanggihan. Tapos wal ahadi bil mutawatir ay wanashul ahad, at inasakh yung hadis ahad bil mutawatir ay bil hadis al mutawatir. Inasakh. Kumbaga na burahin, aalisin yung hukom ng hadis ahad, at ang gagamitin na hukom ay yung panibago na daladala ng hadis mutawatir.
Ang tanong ngayon, fa'amal mutawatir. Patungkol naman sa mutawatir. No, bil ahad ay fa'amma naskul mutawatir bil ahad. Ang naunang sinabi, mutawatir. Ariyo, ang naunang sinabi ay nandoon sa hadis mutawatir, yung hukom na yun. No, tapos inanasah ng panibagong hadis, pero yung hadis na yun ahad. Na siyempre, pag nagpanggaan ang dalawang ito, mas malakas yung hadis mutawatir. Kaya lang, pwede kaya ariyo na inasah ng hadis ahad yung hadis mutawatir. Sabi ni Musannif rahmatullah alay na fala yajuzu, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Li'anna tawatura, dahil ang pagtawatir, yung hadis mutawatir na yujibu al-ilma, nag-oobliga ng yakin sigurado. Yujibu al-ilma, ano ng sigurado. Na yung sigurado na mas matibak kaysa doon sa akala lang. Fala yajuzu nasakho, na hindi pwedeng inasakh siya na at tawator bima yujibu dhanni, sa hadis na nagsasaad o kaya nag-uubligan ng zat na akala lang. Na yung zat na yan, naginan sa hadis ahad. Yung zat na hadis ahad. Adiyo. Kaya lang ang ako rin, ang question ko dito, yung Quran na hadis mutawatir yan. Bakit pwede inasakh ng ariyo? So ito yung patakaran natin, yung hadis mutawatir mismo na hindi niya pwedeng inasakh yung hadis, yung hadis ahad, hindi niya pwedeng inasakh yung hadis mutawatir. Dito ako na-iskal sa yung hadis ahad na pwede niyang inasakh yung hadis ay yung Quran. Ariyo. Samantala si Imam Shafi'i rahmatullah alay na para sa kanya na hindi pwede. Hindi pwede. Yung hadis ahad na inanasakh niya yung hadis mo ay yung Quran, na si kay Imam Shafi'i na hindi pwede. Pero ang jumhur pwede. Ang jumhur pwede. Yun yung sa pamamagitan ng Quran. Yung hadis mutawatir kasi kung titingnan sa lakas ng sanad niya na halos parehas sa sanad ng Al-Quran. Doon na ba niyan po din? Yun nga lang, yung bahagi ng hadis niya, yung Quran at saka hadis mutawatir, ng pagkakaiba niya na yung Quran na matlu, yung hadis mutawatir na ghairul matlu. Tinignan ko sa mga libro ng usul na hindi ko nakuha yung sabi. Kasi wala namang pagkakaiba sa Quran at saka sa hadis mutawatir. Magkasiglang natin kung ipapaitulot nila inasakh ang Quran ng hadis ahad, na bakit hindi papaitulot inasakh ang hadis mutawatir? Yan ang question ko. Kasi yung Quran at saka hadis mutawatir, lagi na nasa limit. Tingnan natin. Faslun wa yajuzu naskhul fi'li wa bil fi'li. I-research niyo yan. Masakaling mahanap ninyo yung sagot. Kasi yung hadis mutawatir, kasi yung Quran na hindi yan may dadagdag dyan sa Quran kung hindi hadis mutawatir, yan ang patakaran. Lahat ng dumating sa atin dyan ng mga ayat-ayat na langunan ng mutawatir. Mutawatir. Katulad ng kiraah yung pagbabasa. Ang mutawatir yan, hindi yan pwedeng basahin ng shad lang. O kaya, kiraah, kasi ang tawag nila sa hindi mutawatir na kiraah syada. Yung kiraah syada na merong isa, dalawang tao binasa niya na ganda. Naginanangan na pagbabasa sa Quran na hadis mutawatir. Mutawatir. So anong pagkakaiba dyan ng mutawatir at saka faslun wa yajuzu naskhul fi'li bil fi'li. At pwedeng inasakh ng fi'il ng Nabi bil fi'li sa fi'il ng Nabi.
Bakit? Liannahuma, dahil ang fi'il ng Nabi na kal-qawli ma'al-qawli ay katulad ng qawl at saka qawl ay fil bayan sa paglilinaw. Kal-qawli ma'al-qawli al fil bayan. Parang salita yung fi'il. Yun nga lang na sa atin sa mga Shafi'iyya na mas pinapaboran natin, mas malakas para sa atin ang qawl kaysa fi'il. Kaya nga, kapag nagbanggaan daw yung salita at saka yung gawa ng Nabi, na mas kukunin muna natin. Hindi sa mapaptarji ka. Halimbawa, nagtaarod yung fi'il. Nakita daw natin, halimbawa, na kumakain ng Nabi ng manok. Sinabi ng Nabi, haram ang manok. Ariyo, sana mas paninindigan. No. So, ang unang-una na gagawin sa dalawang hadis na yan, al-jam bainahuma. Ipunin yung dalawang hadis. Na kung hindi maiipon yung dalawang hadis na yun, ariyo, dahil hindi posible na pwedeng pag-ipunin yung dalawang hadis na yun para may amal. Kasi tatandaan natin yung kaida. No, malul kalam o lamin, malihi. Yung pagtrabahuin natin yan, igamitin natin yung salita na galing sa Quran at saka galing sa hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas mainam kaysa sa hindi natin ito gamitin. So, ang ginawa ng mga ulama doon sa bab ta'arud, yung banggaan ng dalawang salita, no, yung ta'arud del alfal, banggaan ng dalawang salita ng dalil, nagbanggaan, aliw, titingnan kung pwedeng pagsamahin. Na kung hindi pwedeng pagsamahin kasi imposible, aliw, hindi pwedeng pagsamahin kasi imposible, nadadako na tayo sa pangalawang parte ng pamamaraan ng Kwan. Ano yun? Yung nasikh mansuk. Itong pinag-aaralan natin, nasikh mansuk. Na paano natin magagamit ang nasikh mansuk? Madali lang. Titingnan kung saan yung naunang sinabi at saan yung nahuling sinabi. Na pag nakita natin yung nahuling sinabi, na yun yung nasikh. Ano yung naunang sinabi, na yun yung mansuk. Kung meron. Meron. Na kung wala, hindi alam yung panahon, dadako na tayo sa pangatlo. Yung tarjih. Yung tarjih. Na yung tarjih doon, na maraming pamamaraan ng tarjih. Tulad sa atin, pag nagbanggaan ang hadis ng Bukhari at saka Muslim, na saan ang kukunin natin sa dalawang iyon? Saan ang kukunin natin sa dalawang iyon? Unang-una natin, hindi kaagad na pag nakita ang salita ng Bukhari, salita ng Muslim, unang-una natitingnan mo na yung sanad ng dalawa. Kung ang sanad nung nasa Bukhari, kung ang sanad ng nasa Muslim ay salsilat ng dahab, yung kumbaga na yung malalakas na sanad, mga posting hindi matumbaw pa, na yung kay Bukhari na yung sanad niya na hindi salsilat ng dahab, ang kukunin yun sa pagtarji na yung salita, yung riwayat ng Muslim. Alay dito ba may tarji? Kung hindi doon mapatunayan, maparehas, kumbaga na sa kilo, sa lakas ng lagim mo. Kaya lang yung isa na riwayat ng Bukhari, yung isa naman na riwayat ng Muslim. Sana kukunin mo. Yun yung tinatawag na tarji. Nakatulad nito, parehas na sahih, kalahat doon nakalagay sa Sahihul Bukhari po. O kaya nakalagay pa sa muttafaqun alayhi pa yung hadis. Kaya lang problema na nagbanggaan yung dalawang hadis. Langon mabagal. Ang sanad pa nila na salsilat ng dahab pa. No. Kaya lang halimbawa na yung isa na salita, haram kumain ng manok. Yung isa naman nagawa, nakita kumakain ng manok ang Nabi. Nasaan kukunin natin doon? Kumbaga doon sa bab tarjih, ayaw kabuatan na yung salita ng Nabi. Ibig sabihin, haram kumain. Pwedeng yung gawain na yun ng Nabi na khususiyat sa kanya. Anong mga halimbawa pa? Tulad ng gawain ng Nabi, nag-asawa ang Nabi ng higit sa 4. Kasi ano na hanggang 4 na yung sa atin na base sa salita. Yung harap mag-asawa ng higit sa 4. Base yun sa salita. Pero ang Nabi, sallallahu alaihi wasallam, na base sa gawa. Yun ang pwedeng sabihin natin ay yun ay khususiyat sa Nabi. Alayhi salatu wassalam. Katulad yung dalawang ta'arud na salita na
ng Nabi Yaqub. No, kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Lahat ng pagkain halal sa angkan ng Israel maliban sa bagay na hinaram, iniwasan yun ng Nabi Yaqub alayhi salam. Ito na yun yung piil ng Nabi Yaqub. Ariyo, nasaan ang mas malakas doon sa yung kaul na yun ang sa madhab natin. Kasalungan sa Hanafi. Ang Hanafi na sabi nila, no, mas mauna kaya yung tarif ng hadis si isa Hanafi, na sabi nila, af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu. Yun ang sa Hanafi. Samantala sa Jumhur ng mga ulama, sabi nila, aqwaluhu wa af'aluhu. Susunod lang yung fi'il. Ano maksud? Yan ito. Pero, kung pagdating sa pagnasih at saka mansub, walang problema. Kahit masabihin natin parehas na fi'il o kaya salita at saka no. Kaya nga sabi niya, وَكَذَلِكَ نَسْخُ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ وَالْفِعْلِ بِالْقَوْلِ. Ganoon din sabi niya na pwedeng inasak yung salita sa pamamagitan ng fi'il. No. Pero ang syarat na mas nahuling sabihin yung fi'il pa ba? Mas nahuli. Kasi yung nahuling sabihin na yun yung tinatawag na nasikh. Yan ito. Wal fi'li bil qawl. Wa minan nasi man qala la yajuzu naskhul qawl bil fi'li. At ilan sa mga tao, mga ulama daw na la yajuzu naskhul qawl bil fi'li. Pero ang nagpalagay na hindi daw pwedeng inasak yung qawl sa pamamagitan ng fi'li. What dalil no? Kasi ayang at tingnan mo dito, hindi daw pwedeng inasak ng fi'il. Bakit? Ay, lian al-fi'la, dahil yung gawa, nakad yakhtassu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyo, na minsan sabi niya na eksklusibo lang sa Nabi, katulad yung pinaliwanag natin. Nawal qawluhu, samantala yung salita na ya'ummu al-ummata, umum sa lahat ng umma kasama ang Nabi. Aliyo, kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pumanagito mo. Kaya yun ang paninindigan ka na. Pero wad dalilu ala jawazihi, na ang dalil na pwede siya na naskhul qawli bil fi'li, na al fi'la, na ang fi'il kal qawli ay katulad ng salita fil bayan, sa pagpapaglilinaw. Kasi lahat yan bayan. Dumating yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yan ay paglilinaw upaman ng syariat. Ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. Kama yajuzul qawl bil kama yajuzu bil qawli ay jaza bil fi'li. Natulad na pwede sa salita, yan naskhul qawl bil qawl, na jaza bil fi'li ay naskhul qawl bil fi'li. Pwede siya na naskhul qawli bil fi'li. Baslun wa amma nasru sunnati bil Quran, inasak yung sunnah, yung hadis. Mas naunang sabihin yung hadis kaysa yung Quran. Hariyo. Na ano kaya? Pwede kaya o na napapihi paulan. Na meron yung dalawang qawl. Ay, imamina as-Shafi'i. Tandaan ninyo itong istilah ng mga fuqaha sa madhab. Pag sinabi nilang qawl, bidaw. Ariyo. Ang magkaparehas ng kaulugan ng wafi qaulin at saka wakila. Kung kila, salita ng mga ashab. Ariyo. Pero pag qaul, salita ng imamul madhab. Inanistilah natin sa Shafi'i. Ulani ay ni imamin na Shafi'i. Dalawang salita ni Imam Shafi'i. Ahaduhuma, isa doon sa dalawa na la yajuzu, hindi pwede, ay naskhul sunnah bil Quran. Hindi daw pwedeng inasak ng Quran yung hadis. Bakit? Ito ang pananaw kung bakit hindi daw pwede. Lianna Allah Ta'ala, dahil ang Allah ay subhanahu wa ta'ala na ja'ala sunnata, ginawa niya ang hadis bayanan lil Quran, bilang paliwanag sa Al-Quran. Kasi yung hadis na yun ang magtatapsir na paano buburahin yun yung nagpapaliwanag. At sino pang magpapaliwanag? Halimbawa, paano buburahin? Faqala ta'ala, sabi ng Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, upang linawin mo o Muhammad, ihayag mo o Muhammad linnas sa mga tao, ang Quran na nuzila ilayhim na pinababasa.
Falau jawazna naskhal sunnah bil Quran, sabi niya, no, na kung pinahintulot natin na pwedeng inasa ang hadis bil Quran sa pamamagitan ng Quran, na la ja'alna al-Quran bayanan lis sunnati, na parang ginawa natin na yung Quran ang nagtatapsir sa sunnah. Lagi ito na di ka pakay. Ikaw ba? Ayaw na ito, hindi pwede. Tingnan niyo man dito sa baba, number 6, sabi niya, wahada la yajuz. Bakit? Idh yalzamu minhu. Dahil, sabi niya, kaya hindi pwede dahil yalzamu, magiging obligado minhu min jawazihi, na ijtima'u kaunihi bayanan wa mubayyanan. Maghahalong sabi niya yung kalagayan niya na Al-Quran bayanan pa tapos mubayyanan ano yung mubayyanan? Bayan pa pang tafsir wa mubayyanan at tinatafsir. Ay ganun ko pa kasi bakit hindi pwede? Kasi nga yung ijtima'ul mutanaqid na la yajuz. Kumbaga na yung pag-iipon ng dalawang magkatunggaling, hindi pwede yan. Ay aklan sa isipan. Hindi pwede yan. Ariyo, paano mo mapagsasama yung ayaw at saka gusto? Gusto kong kumain, ayaw kong kumain. Di nga nung tumapaka, hindi mo yung mapagsasama ko. Nalagi dito mo, bayan ka na mo, bayan. Hindi kami kasi masa, di pa bayan, kaya pa bayan. Nalagi dito mo, parang imposibleng mangyari. Imposible sa atin, sa Allah na walang imposible. Wasani ay wal qawlus sani, ikalawang salita ni Imam Shafi'i na annahu yajuzu, nakatotohanan siya na naskul as-sunnah bil Quran, na yajuzu pwede, wa huwa at siya na as-sani, na as-sahihu as-sahih. Yata, binanggit niya itong mga istilah na as-sahih. Ariyo, wajah, aujah. Gito, ayun yung alam ng mga ashab. Sabihin na hindi si Imam Shafi'i. Pero pag binanggit niya yung qaul, ariyo, aulani, akwal, azhar, mashhur, ariyo, ayun yung qaul ni Imam Shafi'i. Li'anna al-Qur'an, kaya sa atin pwede, li'anna al-Qur'an aqwa minas sunnah. Kung pagdating sa pagdadalil, mas malakas ang Quran at saka sunnah. Kaya nga pag dumating na halimbawa, nagbanggaan na naman, ariyo, ang ayat at saka hadis umang. Nagbanggaan. Siyempre, titignan mo pa paano mapagsama yun. Paghaluin yung dalawang salita. Na kung hindi na pwedeng pag-ijam, aljam mo bay na huma, kung hindi na pwedeng pag-ipunin, natitignan yung nasih mansuk mo. Ariyo, nasih mansuk. Susabi na kung saan ang naunang sabihin, at saka yung nahuli, na yun ang nasih mansuk. Ariyo, titignan doon. Na kung wala na, kaya hindi alam kung saan ang nauna, saan ang nahuli, ang Allah lang ang nakakalam. Ariyo, nung pagdating yung nuzulul Quran, siya na ang nakakalam, halimbawa, kailangan ng itarjih. Pag magtarjih ka, kumbaga na naglaban ang Quran at saka sunnah. Saan ka papanig ko ka? Siyempre, papanig ka sa Quran. Kasi yung Quran na yan ang kaunang-nahang dalil. Kung manatiyatip ko agad. Atiullah, sundin ninyo ang Allah. Yung Quran na parang salita ng Allah. Wa atiur Rasul, sunod sa bago lang ang sunnah. Yawan ito. Fa'idha jaza naskhus sunnah bisunnah. Kapag pwede na inasak ang hadis na at saka hadis, na pala an yajuza bil Qur'ani awla, na ipaintulot bil Qur'ani ay na pala an yajuza ay naskhus sunnah bil Qur'an, na awla mas mahindi. Faslun wa ma naskhul Qur'ani bis sunnah. Dito yung naiskala ko tsaka yung doon sa taas, no? Katulad ng yung pagnasa ng hadis ahad sa hadis mutawatir. Ito, wa amma naskhul Qur'ani bis sunnah, na fala yajuzu min jihatis sam'i. Ayo, fala yajuzu min jihatis sam'i.
Itong as-sam'i, ito yung min jihatin naqli. Hindi ko ba? Min jihatin naqli upama kasi upama na mas mataas yung Quran kaysa sa hadis. Na hindi pwedeng burahin ng hadis ang Quran o kaya alisin ng hadis ang Quran. No, titingnan sabi niya sa nakli, kumbaga na sa pagiging banal, inanima na yan na ni Minjiatis Sam'i. Ariyo sa pagiging banal na di ko pakay. Ariyo sa pagiging banal na di ko pakay. Kasi kung ang ibabase natin ay yung pagiging banal ng Quran at saka yung hadis, na mas banal yung Quran kaysa sa hadis. Ariyo pa sa pagiging banal. Ariyo. Pero sabi nga dito sa number 8, wa amma min jihatil aqli fayajuzu. Patungkol naman sa panig ng akal yan, kumbaga ng pananaw na pwede. No, kasi ang inanasa naman yung tawag dito, ang inanasa naman natin ay yung hukum, hindi naman mismo yung ayat yung inanasa natin. Dito po. Yun ang sagot ni Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansari. No. So itong ganito, sabi niya dito na palayan yuso na huwag tayo maano dito. Kasi doon sa Ghayatul Wusul na sinabi ni Sheikhul Islam Zakaria na pwede, sabi niya, inasak ng hadis ang Quran. Pwede. Sa kaul na asak. Sa kaul na asak. Wa min ashabi naman qala la yajuzu. Ilan sa mga ashab namin na hindi pwede min jihatis sam'i, sa panig ng banal, ariyo, sa panig ng pandinig, sa iyo ba ma? Wala min jihatil aqli, at hindi rin sa panig ng aqli. Ubaga na panig ng pananaw. Pero wal awwalu asah, at ang una ang qaul na asah. Sabi ng waqala ashabu Abi Hanifah, at sabi ng ashab ng Abu Hanifa na yajuzu, pwede siya na naskhul Quran bi sunnah, no, bil khabaril mutawatir. Pwede inasak ang Quran pero dapat hadis mutawatir. Ito yung paninindigan ng Hanafi. Khilaf sa jumhur ng mga ulama na pwede natin, kumbaga na doon na tayo magdadako doon sa jihatil aqli nga, kasi pwede, no? No, yung jihatil aqli doon sa kumbaga na pagkuha ng pananaw, hindi doon nisbat doon sa pagiging banal, doon sa pagkuha ng pananaw pa man ng hukom na pwede nang inasak ng hadis ang Al-Quran. Ariyo, pero sa mga Hanafi natin, bakit? Kasi para sa kanila na ang Quran apat iyut dilala. Apat iyut dilala. Ibig sabihin ng apat iyut dilala na sigurado ang pagsasaad ng Quran. Na ang hadis na zanniyut dilala. Ang hadis na yung dilala niya, yung pagsasaad niya na ijtihadi pa. Hindi katulad ng Quran o pa man apat sigurado ba? Hindi katulad na yun ang pananaw ng mga Hanafi. So kaya sabi nila, pwede inasak ng hadis ang Quran pero sa pamamagitan ng hadis mutawatir. Bakit? Kasi ang hadis mutawatir na patiyut dilala. Pamana sigurado yung pagsasabi. Wawa ay maqalahu ashabu Abi Hanifah na qawlu aktsaril mutakallimin. Yan ang salita ng karamihan sa mga ulama kalam ng Islam. Wa ukiya dhalika an Abil Abbas ibn Suraj, at riwayat pa ito sa isang ulama ng Syafi'i, si Abul Abbas ibn Suraj. Wa dalilu ala dhalika min jihatil aql huna. No, at ang dalil ala dhalika sa nabanggit ay ala jawazihi min jihatil aql, sa panig ng akal, na annahu nakatotohanan al-hala wa sya'an laysa fil aqli ma yamna'u jawazahu. Wala sa pananaw bagay na yamna'u, na pumipigil siya na jawazahu ay jawazu naskhil Quran bi sunnah. Wadalilu, at ang dalil ala annahu la yajuzu min jihati sam'i naman, dalil na hindi pwede sa panig ng banal na qawluhu ta'ala, na yung salita ng Allah.
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Was sunnatu, samantala ang sunnah na laysat mithlal Quran, sabi ni Musammil, hindi tulad ng Quran. Hindi daw katulad ng Quran. Laysat mislal Quran, hindi daw siya katulad ng Quran. Iyon na ba lagi? Kasi yung sa pagiging banal na hindi pagkaparehas. At sudah ala tara, hindi mo ba nakikita katotohanan, no? Al-hala wa sya'na la yuthabu ala tilawati sunnah. Hindi gagantimpalaan ang pagbasa ng hadis kama yuthabu ala tilawati Quran. Tulad na ginagantimpalahan ang pagbabasa ng Quran. Isa yun, wala i'jaz fi lafzihi at walang i'jaz. Yan nga masala i'jaz yung pamana, kumbaga na walang pag dumating yung sa itong Quran kasi na mu'jizat may. No, na walang taglay na mu'jizat ang hadis, na katulad na ang Quran ay mayroong taglay na mu'jizat. Kasi nagtanong sila ay yung mga ulama natin, sinabi nila na ang pinakamalaking mu'jizat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging ang Quran. Na kaya lang hindi natin masyadong maintindihan. Aliyo, ang Nabi Musa na mu'jizat niya na inumpakihan suragat. Aliyo, o kaya lumabas doon sa bato yung tubig upama. Yun yung magic ng upama na binigay ng Allah sa Nabi Musa alayhi salam. Na ang binigay ng Allah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam naging ang Quran. Ay mga mu'jizat yan upama. Bakit? Kasi yung salita ng Quran upama, na kahit gaano kagaling magsalita, ariyo, matik magaling magsalita, na napabagsak ng mga salita ng Al-Quran. Bakit? Kasi ang Al-Quran ay nagtataglay ng ijaz, mu'jizaw. Kama filabdul Quran, tulad ng mu'jizat ang laman o kaya ang lafaz ng Al-Quran. Fadalla ala annahu, na nagsaad ala annahu, no, fadalla, na nagsaad siya, padala na nagsaad siya na al-qarar. Yung qarar yung pinaliwanag natin, no? Al-qarar ala annahu, sa katotohanan al-hala ala annahu anna al-hadis na laysa mislahu, na hindi siya na al-hadis mislahu, tulad ng Quran. Ano ba niyan lang? Ano nito? Paslon wa amman nasku bil ijma, yung pagnasak naman sa pamamagitan ng ijma na pala yan juzu, hindi pwede, nabanggit na natin yan nung una. Bakit? Lian al ijma, dahil yung ijma na hadis bago lang ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na pala yan juzu, na hindi pwede an yunsaha, na inasak ma ang bagay na yatakarraru, na ang bagay na yatakarraru, na nanatili na siya na bagay fi syar'ihi, syar'in Nabi, sa syariat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito ka. Kasi yung ijma yan, nanggaling yan sa kahit sa atin. Nandito pa kayo. Walakin yustadallu bil ijma'i ala naskhilah. Pero pwedeng gamitin istidlal o pwedeng gamitin kumbaga na pagsyahid. Pwedeng gamitin pagdalil bil ijma, sa pamamagitan ng ijma ala naskhi, sa pagnasa. Kumbaga na mayroong isang dalil na nagsasaad na nasa, na gusto pa niyang ibayan yung isang dalil na yun, na yung ijma ng mga fa'innal ummata la tajtami'u 'alal khata'i, na dahil ang ummat na ito na hindi sila magkakaisa sa kamalian. Fa idza ra'aynahum qad ajma'u, na pag nakita natin sila na ummat, no, na qad ajma'u, na katotohanan na ijma sila ala khilafi ma warada bihi syar'u, na sumasalungat sa bagay na dumating bihi sa kanya na bagay asyar'u, ang syariat, na dallana, no, naginabayan niya na ijma na tayo. Dalla na dalika na fa'il. Dalla na,
gabayan tayo dalika ng ijma na ala annahu nakatotohanan siya na mawarada syar'u na mansukun mansuk. Hindi mismo yung ijma ang nagnasak doon. Merong isang dalil na ninasak niya yung upama na isang dalil na yun. Pero kumbaga sa atin na tinulungan siya ng ijma. Tinulungan siya ng ijma. Yaman nito. Tinulungan siya ng ijma. Wallahu a'lam. Wa yajuzu an-nasxu bi dalil al-khata.